Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target. On air. Nako, mamaya makakausap po natin mula dyan sa lungsod po ng Maynila. Ito, kapapasok lang po na text po sa atin mga kaibigan, ha? At daan-daang pamilya daw po ngayon dyan sa Diosdado Macapagal Elementary School. At dyan sa Tatalon, Quezon City, abay nag-aabang po mabigyan ng relief goods. Siguro mamaya balikan po natin ay ang Quezon City. Ang ating text line 0927-861-1921. Ito naman mula ho sa lungsod ho ng Maynila. At makakatanggap pala po ng financial assistance. Teka, speaking of Maynila, ito ating kausapin. Nasa linya ng ating komunikasyon si Mayor Hani Lacuna. Mayor Hani, magandang umaga po. Magandang umaga po, Karek. Apa, Mayor, at tama po ba nakuha namin datos na ayon mismo sa Manila Social Welfare Department and si kay Director na nasa 4,000 family apektado dyan sa Maynila, Mayor, nitong bagyo? Almost po. Almost 4,000 po ang apektado po dito sa lungsod ng Maynila. Apa. At ano na po yung direktang tulong po na ibigay po ng LGU, kumbaga para maibsan agad yung problema nila, Mayor? Una-una po ngayon naglilibot po tayo sa iba't ibang mga evacuation center. Kinukumusta po natin yung kanilang kalagayan. In fact, ngayon po nasa Delpan Evacuation Center po tayo. Siyempre po tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin sa kanila ng hot meals. At nagbigay rin po tayo ng kaunting tulong financial po dun sa mga na-wash out po yung mga tahanan. Kasi dito po sa may Isla Puting Bato, at saka po sa Parola, marami-rami pong mga tahanan talagang wala na po. Dito po sa Isla Puting Bato, nasa 447 po ang totally washed out ang kanilang mga bahay. Samantalang sa parte naman po ng Parola, Distrito 3, nasa 34 po na pamilya. Kaya po nagbigay po tayo ng kaunting tulong pinansyal para makapagpatayo po sila ulit ng kanilang masisilungan. At yung iba naman po ay dire-diretso pong pagbibigay natin ng mga relief goods. Galing po sa lungsod ng Maynila at marami na rin pong iba't ibang mga organisasyon ang nagpadala po ng mga donasyon para din po sa kanila. So lahat po yan, bago po natin sila pauwiin sa kanilang mga tahanan, ipamimigay po natin lahat. At Mayor, ano to, kada may kalamidad, kada may bagyo, ngayon lang ba uli nakaranas po ang Maynila ng ganitong matinding pagbayo po ng bagyo? Kasi pagkakaalam po natin, marami na po mga flood control na ginagawa po dyan sa Maynila, Mayor. Opo. Ngayon po, isa na naman po ito sa medyo talagang mabigat po na nangyari. Hindi lang naman po sa lungsod ng Maynila, kundi sa Kalakhang, Maynila, Metro Manila po. Kaya nga po nag-declare ng state of calamity ang iba't ibang lungsod, 17 cities po dito sa NCR. Kahapon po nagpulong-pulong po sa MMDA para ma-declare po na state of calamity po ang NCR. At yung nakuha po namin datos kanina, tama po yung lahat po ng naapektuhan po ng tahanan doon po sa bagyo at totally 10,000 po matatanggap nila. Ito per family po, Mayor? Hindi ko po, sa totally damage po, yung galing po sa lungsod, yun po. Kasi parang ang ginawa po namin dyan, yung para pong kung paano po namin binibigyan ng tulong yung mga nasunugan. Ganun po ang treatment po namin dyan. So lahat po talaga undergoing strict validation po. Kasama po ang barangay, para po maiwasan naman yung mga mapagsamantala natin pong kababayan na hindi po nila maiwasan na i-declare po yung kanilang mga tahanan na totally damaged. Pero hindi naman po. Kaya
stricto po ang pagbabalidate namin kasi syempre po nililiquidate din po namin yung pondong ginagamit namin. Opo. Ang tanggapan po ng DSWD, kumbaga to the rescue naman pag may mga ganitong kalamidad, Mayor, lalo na sa lungsod po ng Maynila. Opo naman po. In constant coordination naman po ang DSWD. In fact, si Secretary Rex Gatchalian po ay personal na nagte-text sa akin patungkol po sa kung ano po ang maaari nilang itulong sa amin pong lungsod. Kasama din po dyan ng MMDA. Nakahapon po ay nagpadala po ng siyam na rubber boats. Kasi meron po kaming mga barangay dyan po sa may Old Santa Mesa na talaga pong kinakailangan na gumamit po kami ng mga rescue boats para po mailikas namin yung mga tao. Opo, at personal po, kahapon din po nag-ikot po kami dyan sa Maynila. May mga nasa evacuation center pa rin po ba, Mayor, ngayon sa mga residente nyo? Meron pa rin po kasi sinisiguro po namin na bago ho sila umuwi sa kanilang mga tahanan ay talaga pong ligtas na. Ligtas na po. Hindi ho namin pinapayagan na hindi ho ligtas bago ho sila umuwi. At sinisiguro po namin, lalong-lalo na po yung mga lumusong sa baha, na makainom po sila ng prophylaxis laban po sa leptospirosis. Tama po. So, dito po yung aming mga health team para po inumin sila lahat po ng mga nasa evacuation center ng doxycycline bago po sila magsipag-uwi sa kanilang mga tahanan. Okay po, at salamat po, Mayor Hani Lacuna. Ingat po. Okay po. Thank you po. Yan ang tinig, mga kaibigan, ni Mayor Hani Lacuna mula dyan sa lungsod ng Maynila. At medyo siguro hindi pa normal ay mga signal po ng komunikasyon. At kanina nga kausap po natin si Sergio Saldarriaga dyan po sa Meralco. At base dun sa napakinggan natin kanina, kumbaga sana maibalik na po sa normal yung supply po ng kuryente. Doon po sa kabubukas lang ng himpilan sa radyo, ating kausap kanina lang si Mayor Hani Lacuna dyan po sa lungsod ng Maynila. Dahil ang plano po nila, magbibigay po ng 10,000 financial assistance. Doon po yan sa residente ng totally damaged. Doon po sa mga tahanan dahil sa bagyong Karina. At magbabalik po kami mamaya, kausap naman natin si Governor Dan Fernando mula dyan sa lalawigan po ng Bulacan. Nako, grabe, maraming na surprise dyan sa lungsod ng Marikina. Sa San Mateo Rizal kay Mayor Omi Rivera, abay sabi ni Mayor Omi, nakausap po niya yung mga ilang residente. Mas doble sa naranasan nila nung panahon po ng bagyong Ondoy. Magbabalik po kami. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.